Magandang pagbabalik mga katropa. Isang bayani na naman ang ating ikukwento ngayon. Isang mandirigma na kinakakatakutan ng mga rebelde, lalo na sa mga komunistang NPA, dahil sa walang takot na pakikipagbakbakan para sa katahimikan at kapayapaan. Isang mandirigmang musang o Scout Ranger na kayang makipagsabayan sa mga kalaban, maipaghiganti lang ang kanyang mga tropa laban sa mga kaaway. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang kinakakatakutan ng mga NPA o komunista. Pero bago natin ituloy ang ating kwento, at kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe at paki-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Siya si Lieutenant Armando Bohol, isang produkto ng Officer Preparatory Course o OPC ng Training and Doctrine Command. Siya ay naging tanyag sa kanyang katapangan sa mga naunang mga labanan sa Kabikulan. Ito ang kanyang kwento tungkol sa katapangan at kabayanihan at kung bakit siya kinakatakutan ng komunista sa Kabikulan. Nang nilusob ng humigit kumulang na 40 bandidong NPA ang Lubigan Detachment ng 31st IB sa Sipokot, Camarines Sur, dakong alas 3 ng umaga noong May 19, 2009, nakasamsam sila ng armas nang maubusan ng bala ang mga kafgo. Sa totoo lang, nanlumo ang mga opisyal ng 9th Infantry Division nang malaman na napasok ng mga komunistang NPA ang isang detachment. Sa panig naman ng mga komunistang NPA, tudungiti at tawa sila sa kanilang tagumpay. Kampante silang kumuslit sa kabundukan. Dakong alas 5 ng umaga, bit-bit ang mga armas na nasamsam sa isang detachment. Sa pilitang pinagbitbit ng mga komunistang NPA ng mga kagamitan ang mga kawa-awang magsasaka na kanilang nakasalubong sa daanan. Hindi nila akalain na merong 7 sundalo ang tumugis sa kanila at sinusundan ang kanilang mga apak. Isang mandirigmang bislak ang esto ng 31st Infantry Battalion. Samantala, si First Lieutenant Armando Bohol ay galit na galit at di mapakali sa ginawa ng mga komunistang NPA na pinasok ang detachment. Gayunpaman, hindi siya makakapayak na kantyawan ng mga teroristang NPA ang kanyang unit. Buong tapang nitong pinangunahan ang tracking operations para mabawi ang mga armas mula sa mga bandido. Kitang-kita nila kung saan ang ruta, kung saan ang withdrawal direction ng mga komunista dahil dumaan sila sa isang palayan. Preskong-presko ang mga apak na kanilang nakita dahil napagod at napuyat ang mga terorista kaya panay ang kanilang pahinga. Pagkatapos ng humigit kumulang 3 oras na pagsubaybay sa mga umeeskapong bandido, nakita nila ang mga ito na parelax-relax sa pamamahinga. Pumunta sa harapan si Lieutenant Bohol at ang kanyang kasama upang gumapang papunta sa mas magandang pwesto para makita nila ng maayos ang kanilang mga kalaban. Ayon sa kwento nila, nasa 20 ang nag-uumpukan na NPA sa ilalim ng isang puno. Ang tanging lugi lamang nila Lieutenant Bohol ay mag-isa lamang siyang may dalang rifle. Panay 45 pistol ang dala ng 6 niyang mga kasamahan. Dahil doon, kailangan nilang malapitan ng 25 metro ang mga kalaban para mapatamaan din ng mga naka-45 niyang mga kasamahan. Pabulong niyang binigyan ng final instruction ang kanyang mga kasamahan. Dahan-dahan silang gumapang, walang ingay at kaluskos, hindi maaninag at maramdaman ng mga kalaban. Kumbagay, parang musang na gumalaw habang papalapit sa kalaban. Bulagain natin sila. Ako ang unang magpapaputok. Yan ang instruksyon ni Lieutenant Bohol sa mga kasamahan. Nang maabot nila ang 20 metro, panay damo na lang ang pagitan nila sa mga bandidong komunista.
Pumipiglas ang puso niya sa lakas ng kalabog, ngunit porsigido siyang tapusin ang kanilang mga kalaban. Pinili niya ang pinakamaangas at pinakamayabang na itsura na umaaktong gwardya at sabay putok ng baril. Sinimulan nilang pagbabarilin ang mga kaaway. Sumabay na rin ang mga kasama niyang naka-45 lang. Nagulat ang komunistang NPA na bulaga sila sa ginawa ng mga musang. Umahaging ang mga bala ng M60 machine gun. Tuloy-tuloy ang mga putok, ngunit tumayo siya para sugurin ang mga kaaway na nagsipagtakbuhan. Panay putok ang ginawa nila sa mga bandido. Napilit hinihila ang mga kasamahan na sugatan. Naiwan nila ang ilan sa mga baril sa kanilang pagtakas. Pinapulot ni Lieutenant Bohol ang mga baril at sinabihan niya ang mga kasamahan na sumunod sa kanya para sundan ang mga komunistang NPA. Tuloy-tuloy ang pagsugod ni Lieutenant Bohol sa mga kalaban hanggang sa napansin niya na napalayo na siya sa kanyang mga kasamahan. Nang tiningnan niya ang kanyang bandoler, nakita niyang ubos na ang kanyang mga bala. Panay putok na ng mga kaaway sa kanya habang pinapatakas ang mga kasamahan. Doon na siya nagpasya na bumalik sa kanyang tropa dahil naubusan na siya ng mga bala. Sa pagbalik niya sa pwesto ng tropa, bit-bit ni Lieutenant Bohol ang ilang naagaw na baril mula sa mga komunista. 4 ang kabuuang nakuha niya sa mga napatay na komunista. Namangha at napabilib ang lahat dahil sa nasaksihan nilang katapangan ni Lieutenant Bohol. Dahil sa kanyang katapangan, inirekomenda si Lieutenant Armando Bohol na makatanggap ng Medal for Valor. Kinakatakutan ng mga bandido sa Kabikulan si Lieutenant Armando Bohol dahil sa napapabalitang meron itong anting-anting kaya wala itong inatakasang mga komunistang NPA lalo na sa labanan. Para sa mga ibang kasamahan ni Lieutenant Armando Bohol, karapat-dapat ito na maparangalan ng pinakamataas na parangal, ang Medal for Valor. Hanggang dito na lang mga katropa ang maaksyong kwento ng ating magiting na mandirigma. Hanggang sa susunod nating video. Salamat!